Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Franco at nandito tayo para sa isang maikling kwento. Ngayon gabi, ang kwento natin ay Ang Kamisetang Dilaw na sinulat ni Genaro Cruz. Araw-araw, maraming damit ang dumarating sa aming bahay. May damit na pang sanggol, may damit na pang ate at pang kuya. May damit na pang lolo at pang lola, may damit pang tatay at pang nanay. At may damit na pambata na kasinlaki ng mga damit ko. May malalapad ding kumot, kubrekama at kortina. Maraming damit naman nakatira sa Mountain View ang nilalabhan ng aking ina. Isang kilalang labandera, si nanay. Kapag dumarating sa aming bahay ang mga damit, para itong isang mataas na bundok. Pero ibubuwal ko muna ito. Gusto ko kasing makita ang paborito kong kamisetang dilaw. Lagi itong kasama sa nilalabhan ni nanay. Kapag naglalaba si nanay, tumutulong ako. Gusto kong tumulong na paliitin ang bundok na mga damit. Tagakula ako ng mga puting damit. Nagkukusot din ako ng maliliit na damit. Laging huli kong kusutin ang kamisetang dilaw. Kumukupas daw kasi ito. Ako ang laging nagkukusot ng paborito kong kamiseta. Sa pagbabanlaw ni nanay, ako ang taga-bomba ng poso. Huli rin kong banlawan ang kamiseta. Tumutulong din ako sa pagsasampay. Tagaabot ako ng mga damit at sipit. Huli pa rin kong isampay ang kamiseta. Natutuwa ako. Diba kapag huli talagang espesyal? Paborito ko ang kamisetang dilaw kahit di ito akin. Gustong gusto ko kasi ang kulay nito. Isa pa, may maganda itong drawing sa harapan. Tiningnan ko ang mga sampay na damit. Nagsasayawan pa ang mga ito sa malakas na hangin. Sama-sama ang mga puti at mga dekolor. Para isang mahabang-habang tulay ang sampayan ni nanay. Kapag tuyo na ang mga damit, kukunin na ang mga ito ni nanay. Para uling isang mataas na bundok ang mababangong damit. Titiklopin namin ni nanay ang mga ito. Liliit na ang bundok pero tataas naman ang parang gusali ng mga damit. Minsan, pinagtiklop ako ni nanay ang mga damit. Tinuruan niya ako na pagtutupi na parang dinaanan ng plancha. Nakita ko ang paborito kong kamiseta. Hinugot ko ito sa bundok ng mga damit. Habang wala si nanay, isunuot ko ang kamiseta. Kasyang-kasya ito sa akin. Humarap ako sa salamin. Tiningnan ko ang batang patusok-tusok ang buhok at may hawak na espadang umiilaw. Bigla akong lumakas tulad ng batang nakadrawing. Pero hinubad ko ito agad. Di nga pala ito sa akin. Itinupi ko na lang ng maayos ang kamiseta. Minsan, isinama ako ni nanay sa paghatid ng mga damit sa Mountain View. Dinala namin kay Aling Aida ang kanilang pinaglabhan. Pinapasok kami ni Aling Aida sa kanyang malaking bahay at pinagmerienda. Pero dumating ang isang bata. "Oh, Junjun," bati ni Aling Aida. "Mama, kukunin ko lang yung yellow t-shirt ko, yung may drawing na anime. Gusto ko pong isuot na yun," sabi ng bata. Kinuha ni nanay ang mga nakatuping damit, ang kamisetang dilaw. Umalis agad si Junjun pagkakuha ng kamiseta. Sabi ni nanay, isang araw lang daw ang tanda ni Junjun sa akin. Kapag nasa amin ang kamiseta, nilalabhan ko ito na parang akin. Pero kapag inahatid na namin ito, bumabalik na ito kay Junjun. Paborita rin pala ni Junjun ang kamisetang dilaw. Laging kong iniintay ang mga labagang galing kina Aling Aida. Tsak kasing kasama ang paborito kong kamiseta. Di ito nawawala sa paglalaban namin ni nanay. Huli pa rin ito kung kusutin, banlawan, isampay at itupi. Isang hapon, isinama uli ako ni nanay sa bahay ni Aling Aida. Nagtataka ako, wala naman kaming dapat ihatid ng mga damit. Ipinasuot sa akin ni nanay ang aking pag-alis na damit. Si nanay, maganda rin ang suot na bestida. Lumapit sa akin si Junjun. Inabot niya isang plastic. Minuksan ko ito. May laman itong sombrero, candy, laruan at papel na may nakasulat na, "Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagdating sa aking ikapitong karawan, Junjun." Kulay dilaw pa rin ang suot na kamiseta ni Junjun, pero di ito ang paborito naming dalawa. Naging masaya ako dahil nakilala ko na si Junjun. Sumali rin ako sa mga palaro. Si nanay tumulong naman kay Aling Aida.
Pagkatapos ng masayang palaro at pagkaalis ng ibang bisita, naiwan kami ni nanay. Bago kami umuwi, ibinigay ni Aling Aida kay nanay ang isang plastic na may laman mga damit. Siguro, maruruming damit ulit. Bigay ni Junjun kay Joey. Pwede pang isuot. Sayang kung sa ibang bata pa mapunta, sabi ni Aling Aida. Oh, Joey, naging masaya ka ba? Minsan, punta ka rito. Laro kayo ni Junjun, dagdag niya. Tumango ako kay Aling Aida. Pag-uwi ng bahay, nilabas ni nanay ang laman ng plastic. Nakita ko agad ang paborito kong kamiseta. Di ko akalain kasama ito sa mga damit na binigay ni Junjun. Agad ko itong kinuha at sinuot. Sa wakas. Humarap ako sa salamin at bigla uli akong naging malakas tulad ng batang nakadrawing. Kahit di na matingkad na dilaw ang kamiseta, paborito ko pa rin ito. Ngayon, akin na ang kamiseta. Binigay na ito sa akin ni Junjun. Biglang sumikip ang aking damitan dahil sa mga damit na binigay niya. Bukas, pupunta ulit tayo kina Junjun. Iimbitahan natin sila. Kahit kaunti, maghahanda tayo, sabi ni nanay. Bakit, nay? Tanong ko. Di ba ikaw naman ay may karawan? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Bukas, sina Aling Aida at Junjun naman ang aming bisita. Mapasasalamatan ko na rin si Junjun sa kanyang regalo sa akin, ang aking super paboritong kamiseta. Bukas, sa karawan ko, ang kamisetang dilaw ang susot ko. Maraming salamat sa inyong pagkinig. Ito ang inyong Kuya Franco at hanggang sa susunod na kwento. Mawaru mawaru jikan